Mga ilang taon na po kayo ngayon? 64. So naabutan nyo yung paggawa ng asin mula dito? Oo. Paano bang ginagawa o paano bang kinukuha yung asin dito? May salulong dyan pumunta yan sa ilalagay sa drum. Sasaingin na lang yung kahoy, panggatong. Yun ang maluto yung asin na magawa ng asin. Parang pinsan ko yung nagluluto noon. Saan nyo naman dinadala yung asin? Punta sa bayan, bibinta doon. Makikita po natin dito sa ating likuran etong mga kabundukan na nagsisilbing proteksyon para sa mga bayan o mga lugar na nandito sa kabila at dito sa bahaging ito ng Nueva Vizcaya. Kung halimbawa may mga malalakas na bagyo, may mga super typhoon na dito dumadaan sa hilagang bahagi ng Luzon, etong parting to ng Nueva Vizcaya ay hindi gaanong naapektuhan ng malalakas na hangin na dala ng bagyo kung halimbawa ang tumatama sa bahaging ito ng Luzon. Maliban sa pagiging proteksyon ay nagsisilbi na rin itong mga tourist attraction dahil nga sa gilid na itong mga kabundukan, andito yung mga pinupuntahan o mga dinarayong atraksyon na nandito sa Nueva Vizcaya. Ngayong araw, dahil nga sa ilang kilometro lang mula dito, mararating na natin itong mga kabundukan, pupuntahan din natin ang isa sa bahagi nito na talaga namang naging usap-usapan na noong unang panahon pa man. So, nitong mga nakaraang dekada ay naging usap-usapan itong lugar na to dahil nga sa ito daw dati yung isa sa mga pinagkukunan ng asin na hindi galing sa dagat, kundi galing dito sa kabundukan. So, first time kong narinig na may mga ganitong asin pala na pwedeng kuhanin sa ganitong kabundukan. Kaya naman mula dito sa bahaging ito ng Nueva Vizcaya ay magta-travel po tayo ng halos 1 oras papunta sa katabing bayan kung saan makikita itong bahagi ng kabundukan. So nandito po pala tayo ngayon sa bayan ng Bayumbong, ang capital town ng probinsya ng Nueva Vizcaya. At dito makikita po natin ang samut-saring mga naglalakihang negosyo na mapapansin din natin sa mga malalaking lungsod. Halimbawa na lang itong Save More ng SM at iba pang mga supermarket na makikita natin sa mga malalaking lungsod. Bagamat ito yung capital at malalungsod na yung itsura nito, sa ngayon ay nananatili po itong bayan. At yung Nueva Vizcaya ay wala pong nasasakop na city. Maliban sa Solano ay ito yung pinakamalaking bayan na nandito sa Nueva Vizcaya. Ilang minuto pa lang tayo nagta-travel mula doon sa bayan ng Bayumbong at narating po natin itong bahaging ito ng Bambang kung saan makikita po natin dito ang talaga namang nakakalulang mga tanawin. Magkabilang gilid na itong kalsada, dinadaanan itong mga mountain ridges, itong mga kabundukan na bibihira lang nating makita sa mga ganitong lugar. So hindi ko lubos akalain na dito sa sentro o sa kalagitnaan nitong Nueva Vizcaya ay may natatagong mga ganitong naggagandahang tanawin. Dahil nga sa liblib na itong lugar at ilang barangay na lang yung pupuntahan na itong kalsada, kaya mapapansin po natin na walang gaanong sasakyan ng dumadaan dito. So matapos ang halos 1 oras sa travel mula dun sa bayan ng Bayumbong, ay narating na rin po natin itong bahaging ito ng Barangay Salinas. Dito matatanaw po natin itong mga kabundukan na nakapaligid dito sa bayan ng Bambang. Mula doon
hanggang dito sa kabila ay talaga namang nalula tayo sa dami o sa ganda ng mga kabundukang nakapaligid dito. Ilang minuto lang mula doon sa kalsada o mula doon sa highway ay narating po natin itong bahaging ito ng bundok kung saan matatagpuan yung boundary na itong Barangay Salinas at Barangay Mapayao. Dito sa boundary to, dito natin makikita itong Salinas Salt Spring. Mula dito sa kalsada, maglalakad pa tayo ng halos 200 meters bago marating yung Salinas Salt Spring. At sakto, kasama po natin ngayon si Sir Aris ng Barangay Salinas. So dito, mula dun sa kalsada pa man hanggang dito ay nakita natin yung samut-saring karatula na inilagay ng DNR na etong bahaging to ng bayan ng Bambang ay protected area na para malaman natin yung mga bawal at yung mga pwede lang gawin dito. Kaya isinama natin si Sir para ma-guide tayo ng maayos papunta dito sa Salinas Salt Spring. Dito Sir, gaano ba kadami yung mga nagpupunta? O anong araw madami yung mga nagpupunta? Sabado, Linggo, sir. Tapos yung mga nagpupunta dito, mga galing daw saan? Aritaw, Santa Fe. Mga taga rito lang din sa Nueva Vizcaya. Oo, sir. Naabutan mo dati yung paggawa ng asin dito? Hindi ko naabutin, sir. So medyo pataas itong bahaging ito. Kaya naman, matatanaw po natin dito itong kahabaan nitong Santa Cruz River na nandito lang sa gilid nitong Barangay Salinas at yung ilang kabundukan na sakop pa rin itong Bamban, Nueva Vizcaya. Mga ilang taon na po kayo ngayon? 64. So naabutan nyo yung paggawa ng asin mula dito? Oo. Paano bang ginagawa o paano bang kinukuha yung asin dito? May salulong dyan pumunta yan sa ilalagay sa drum. Sasaingin na lang yung kahoy, panggatong. Yun ang maluto yung asin na magawa ng asin. Parang pinsan ko yung nagluluto noon. Saan nyo naman dinadala yung asin? Punta sa bayan, ibibinta doon. Malayo pa lang ay abot na natin itong dambuhalang boulder na itong Salinas Salt Spring. So itong boulder na to ay parang katulad lang din sa mga formation na makikita natin sa loob ng kuweba. Yung mga nabuong stalagmites, stalactites ay ganito din. At ayon sa mga nakausap natin, dati daw ay iba yung kulay nito. Kulay puti na may parang nag-glitters. At sa ngayon, dahil nga sa katagalan na at dahil nga sa naging popular na tourist attraction itong lugar, pinuntahan ng mga tao, kaya unti-unti na ring nagbago yung kulay nito. Tulad sa mga stalagmites, stalactites na nabubuo sa ilalim ng kuweba o sa loob ng kuweba na inaabot ng milyong taon, dito ganun din. Ilang daang milyong taon din yung binilang bago nabuo etong ganito kalaking boulder. Dito sa gilid lang netong malaking boulder, dito sa mga puno nakasabit etong Discover Salinas Salt Spring na tarpaulin. So nakalagay dito yung ilang detalye kung ano nga ba yung meron dito sa Salinas Salt Spring, kung ano yung nangyari, bakit nahinto etong lugar na to sa pagpuproduce ng maalat na tubig. So ayon dito, mula nung tumama yung Luzon earthquake dito sa lugar, ay nagkaroon ng movement sa ilalim nitong lupa na nag-cause para masarahan yung mga dinadaluyan ng bukal paakyat dito sa bahaging ito ng bundok. So dahil doon, na-divert yung mga tubig, yung maalat na tubig, papunta sa ibang lugar dito sa Nueva Vizcaya. At yung tubig na yon, kaya maalat dahil sa meron itong sulfate and carbonate. Sa ngayon, matapos yung 1990 Luzon earthquake, nahinto yung paglalabas ng maalat na tubig, kaya nahinto na itong Salinas Salt Spring. Dito sa taas, makikita po natin itong mga maliliit na butas na dinadaluyan dati ng tubig na maalat na nanggagaling dito sa mga bukal. Ito, at ito. Mapapansin natin itong
parang kanal na nanggagaling dito sa butas papunta dito sa dulo. Ayon sa mga nakausap natin ay ito daw yung butas na pinaglalabasan ng maalat na tubig na nandito sa Salinas Salt Spring. So sa ngayon, dahil nga sa wala ng tubig na lumalabas dito sa mga butas, kaya makikita po nating tuyo na o nangingitim na etong dambuhalang boulder na dati kulay asin etong batong to na nandito sa gilid ng bundok. Sa nakalipas na maraming taon, ang bundok na ito na matatagpuan sa Bangbang Nueva Vizcaya ay kamanghamanghang nagbubuga ng maalat na tubig na siyang kinukuha ng mga residente para makagawa ng asin. Ang malaburol na batong nakapatong sa ibabaw ng bundok ay talaga namang kapansin-pansin dahil sa malaasin nitong kulay. Madami ang namangha at nabigani sa ganda ng lugar hanggang sa mapansin na rin ng mga dayuhan na naging dahilan para masama dati sa listahan ng Natural Wonders of the World. Sa mga nagdaang panahon, naging bahagi na ng kabuhayan ng mga residente ang bundok na naglalabas ng maalat na tubig. Gumawa sila sa paligid ng malahagdang palaisdaan na naglalaman ng mga isdang nabubuhay lang sa tubig alat. Ang ilan naman ay gumagawa ng asin na siyang binebenta sa palengke. Panahon pa ng pananakop ng mga Kastila na maging popular ang Salinas Salt Spring. Sa katunayan nga, ang salitang Salinas ay nanggaling sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay minahan ng asin o salt mine. Taong 1990 nang yanigin ng malakas na lindol ang malaking bahagi ng Luzon. Kasabay ng pagguho ng maraming establishmento ay ang pagkahinto naman ng bukal na naglalabas ng maalat na tubig. Dahil nga sa hindi inaasahan ng ganitong pangyayari, inakala ng mga residente na pansamantala lang ang pagtigil ng bukal. Hanggang sa inabot na ng ilang dekada, ang dating malaasing bato ay unti-unti nang nangitim. Pakonti ng pakonti din ang dami ng mga bisita at ramdam na rin dito ang unti-unting pagkalimot sa dating naging popular na atraksyon ng probinsya. Taong 2018 nang may matuklasang bagong bukal na naglalabas din ng maalat na tubig. Ilang kilometro lang ang layo nito mula sa Salinas Salt Spring. Hindi pa man ganun kalaki kumpara sa Salt Spring ng Salinas. Gumawa ng hakbang ang pamahalaan ng probinsya ng Nueva Vizcaya para maprotektahan at mabantayan ang bagong biyaya ng kalikasan. Sa kaparehong taon din na ideklarang National Park ang Salinas Natural Monument na naglalayong maprotektahan at mas mapangalagaan pa ang nasabing lugar. So bagamat wala nang lumalabas na tubig dito at iba na yung kulay na itong bato, ay pinupuntahan pa rin to ng mga turista dahil nga sa napakagandang view na matatanaw mula dito sa taas. Tingnan nyo naman, makikita po natin itong mga kabundukan na sakop pa rin itong bayan ng Bambang. Grabe, sa dami ng mga napuntahan nating lugar sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay dito lang nalaman na meron pala tayong salt spring na makikita dito mismo sa Nueva Vizcaya. At etong mga salt spring ay bibihira to sa buong mundo. Kaya naman, etong salt spring na matatagpuan sa Nueva Vizcaya ay napabilang dati sa mga wonder of natures na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Yan. So dahil nga sa nasira na o nahinto na yung paglabas ng maalat na tubig dito, kaya ayun, pakonti-konti na lang yung dumadayo dito para makita itong lugar.